Good day everyone, I am Shinsan Buenaventura, your reporter for today. The topic that I will discuss is Module 7, Section 1, the Promotional Mix. Promotional Mix. A promotional mix, a company total's promotional mix is also called its marketing communication mix, consists of specific blends of advertising, public relation, personal selling, sales promotion, and direct marketing tools that the company uses to engage consumer persuasively, communicate customer value, and build customer relationships. So, ano nga ba ang promotional mix? Ang promotional mix is a combination of promotional tools and strategies na ginagamit ng mga company to communicate and to promote their products and services sa mga customer or sa mga target audiences nila. There are 5 major promotional tools, which is advertising, sales promotion, personal selling, public relation, and direct and digital marketing. So, advertising is a form of communication that promotes a product, service, or idea. Ang main purpose niya is to raise awareness and to promote yung product and services mo, and mas dumami and makahikayat ka pa ng mas maraming customer. So, ang advertisement kasi is a non-personal presentation, which is hindi ka nakikipag-communicate sa tao face-to-face, pero nagpo-promote ka using online platforms, blogs, and television. Best example nito is yung sa Shein na damit. Madalas kung saan natin siya nakikita. And lumalabas siya sa vlogs ng ibang influencer or sa mga vlogger. And then doon pinopromote nila yung product nila, and may kasama pa yung link kung saan nila makikita yung mismong product. Promotion naman is a short-term incentives to encourage the purchase or sales of a product or services. So, ang purpose niya is ma-boost yung sales, maka-attract ng mas marami pang customer, and mapanatili yung mga dati ng customer. So, ang best example niya is yung mga product na hindi mabibili, kaya ginagawa nila ng buy one, take one, or buy one, get one for free. And minsan, nagpapakontest sila, which is ang reward is yung mga dati na nilang product, and nagbibigay sila ng mga loyalty programs. Personal selling naman is a personal customer interaction by the firm's sales force for the purpose of engaging customer, making sales, and building customer relationships. Personal selling naman is doon na nangyayari yung face-to-face interaction between the seller and the buyer. So, madalas nangyayari siya sa mga cosmetic store like Watson. Yung mga sales representative doon na magagaling mag-sales talk, ang ginagawa nila is inaalam nila kung ano yung mga needs and wants ng customer, and sinasabi nila yung featured and benefits ng product na yon. Doon mas natutulungan natin yung mga customer na malaman nila kung ano ba talaga yung needs or yung pangangailangan nila. So, public relation. Public relation, building good relationship with companies, various public by the obtaining favorable publicity, building up a good corporate image, and handling or heading of unfavorable rumors, stories, and events. Ang public relation naman or PR is a communication process, and ang purpose nila is building and maintaining relationship between the organization and target audience or the customers. So, ang example naman is yung community engagement o yung pagpa-participate sa community events, yung pag-i-sponsorship or partnership to show corporate responsibility and support local initiatives. Direct and digital marketing. Engaging directly with a carefully targeted individual consumer and customer communities to both obtain an immediate response and build lasting relationship. Direct marketing muna tayo. Ang direct marketing kasi is a promotion strategy
na kung saan yung target customer mo or yung customer mo is kinokontak mo directly. Example nito is yung mga flyers, yung mga coupon, yung mga emails na naglalaman ng pagpo-promote ng products, and and yung mga door-to-door visit, yung mga telephone calls. And ang digital marketing naman is pagpo-promote ng product using the internet or the other form of digital communication. Ang example nito is yung mga social media campaign na napapanood natin kung saan-saan, and then nagpo-promote sila doon ng product or services nila. Each category involves specific promotional tools that are used to communicate with customers. These are the example: advertising, broadcast, print, online, mobile, outdoor, and other forms; sales promotions, discount, coupons, display, demonstration, and events; personal selling, sales presentation, trade shows, and incentive programs; public relations, press release, sponsorships, events, and web page; direct and digital marketing, direct email, catalogs, online and social media, mobile marketing, and more. In the past decade, marketing perfectly the art of mass marketing, selling highly standardized product to mass of customer. In the process, they develop effective mass media communication technique to support their strategies. Large companies now routine invest millions of even millions of dollars in television, magazine, other media advertising, reaching tens of millions of customer with the single ad. So, ibig sabihin po dito, ito daw po ay nagmimensahe ng isang brand upang gawing pareho sa lahat ng media. For example po is pag-promote sa pagbebenta tulad ng mga pagpiprint na materyales, tulad ng mga poster, billboards, mga ads sa radyo at TV. Content marketing is marketing technique to creating and distribution value relevant and content to attract the acquired a clearly defined audience with the objective of driving profit customer action. For example po is yung pagdidiskarte natin sa marketing na ginagamit upang maakit at maisali at pananatili sa isang tao. Kagaya ng paggagawa ng pagbabahagi sa mga kaugnayan sa video, podcast at iba pang mga social media. Blogging is the one of the most popular type to content marketing for small business and good reason. Blogs are the one of the best way to improve SEO and drive more organic traffic to the site from the search engine. This can help make the most of internet marketing project to supplementing and advertising in inbound content. So, for example po dito is yung blog na ay isang blog na mahalagang bahagi ng SEO at mahalaga sa mga negosyo. Dahil sa mga pagbablog ay mahusay na paraan upang makalat ang mga salita na gusto ng tao. For example po is yung pagnenegosyo sa blog. Yung mga gusto palang mag-umpisa sa magkaroon ng small business at doon yung ginagamit nilang paraan para kumita ng pera. Video, if you want to remain competitive in the busy digital marketplace, it well that you find a way to grab your target audience attention and engage them quickly. Consumer today are review more video content than ever before. In fact, of 1/3 of the online activity is spent watching video
content. So, tumutukoy po dito yung material na pinapabahagi ng video. Maaari ditong magsama-sama ng vlog, presentation of demo, at ng produkto. Example po dito is yung pagbibideo ng kanilang product. Dito pa lang is nababahagi na natin ang diskarte sa marketing. At mararaming mga kumpanya ang gumagawa ng nilalaman ng video bilang mabahagi ang kanilang mga diskarte at kagalingan sa marketing. Infographic help business educate their audience to provide useful information that can add value for lead and customer. This visual content marketing format help viewers better visual data use static so that they can have a better idea of why something value of how something work. So, ibig pong sabihin, ang infographic po ay maaari nilang gamitin bilang parehong mga imahe at teksto sa isang virtual na format upang ipaliwanag ang mga konsepto. Example po dito is yung paggamit po ng virtual ads, paggaya po ng mga graph, mga art graph or mga diagram. Case study. Another one of most valuable type of content marketing is the case study. Case studies are the basically customer story that illustrate how your business has helped a specific client of customer become successful. Businesses can use case studies to highlight special application of use to their service and product. So, example po dito is yung pagpupromote ng product o pagpaplanuhin ng pagdidiskarte sa marketing. Ito po ay maaaring gamitin bilang isang paraan ng pagbebenta at pagbigay ng inspiration sa mga potensyal na customer. E-books are effective type of long-term content that businesses can use to provide value of their lead and customer. For example, is yung iba-ibang anyo mula sa mga video sa YouTube hanggang sa mga post sa iba-ibang vlog. Dito din yung pagbuo ng lead na nag-aalok sa mga user. Yung pagkakataong mag-OTP-in na gamit ang mga impormasyon. Interview with industry expert of even your own customer are another one of the most high performance type of content marketing. Interview content provides valuable information of your site visitor that you can help them other understanding the challenges and need. Siyempre, kung papasok ka sa isang trabaho is magkakaroon ka at maasahan mong tanungin ng iba-ibang tanong at pakikipanayan sa mga komunikasyon sa marketing sa panahon ng iyong oras ng pagtatrabaho. Social media post is the point of longer secret of small business can harness the power of social media to reach their target audience. Social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram help business reach new audience and nurture relationship with customers. The content of your social media posts play an important role to how your company engagement new needs and invest in customer. For example po is yung target marketing. Like for Instagram, TikTok, for brand promotion, target audience, upang lalo pang lumawak. At syempre, ang networking platform ay naglalayong ibalik ang talinong pag-uusap
So, social media posts is the point of longer secret of small business can harness the power of social media to reach their target audience. So, social media platform like Facebook, Twitter, Instagram help business reach new audience and nurture relationship with customers. The content of your social media posts play an important role to how your company engagement new needs and invest in customer. For example po is yung target marketing. Like for Instagram, TikTok, for brand promotion, target audience, upang lalo pang lumawak. At syempre, ang networking platform ay naglalayong ibalik ang talinong pag-uusap sa social media. If and memes is same like every return someone is sharing one of their favorite memes, the type of content have become extremely popular among customers who have certain their importance in popular culture. Not to mention that memes gift are the some most shareable types of content marketing web tonight. So, gifts po ay yung halos pagkakapareho lang naman po yung gifts at memes. Ang pagkakaiba lang po ng gifts ay animated at gumagalaw habang ang memes po ay karaniwang static. At syempre ang memes po ay attract user attention in a simple picture. Yun nga po. Yung gifts naman po ay short videos at nakaprofit po sa blog post, product launch, at mga iba pang email marketing. The need for integrating marketing communication, the explosion of online, mobile, and social marketing present tremendous opportunity but also big challenges. It gives a marketing which new tools for understanding the engagement customer. At the same time, it completes its argument overall the marketing communication. The challenge is bring it all together the organized way. So, ang sabi po dito is mas mahusay at effective ang activity sa marketing dahil umaasa ito sa maraming paraan ng komunikasyon ng tao. Touch point to deliver a consenting a message. Example po dito yung pagsuporta ng IMC para sa mga promosyon sa pagbebenta dingguhan sa mga email na mensahe sa mga customer na nagpapaalam sa kanila tungkol sa benta. Pa dito is sa pagpapakita ng tama at mali upang magpakilos ng target audience. Ito ay naglalayong magpakita ng moral na obligasyon o pananagutan upang magpakilos ng tao. Halimbawa, sa pagpapakalat ng mensahe tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Maaaring magpakita ng larawan ng mga lugar na nasira dahil hindi tamang pag-aalaga upang magpakita ng obligasyon ng tao sa naprotektahan ang kalikasan. Ang tamang pagpili ng uri ng appeal ay nakasalalay sa layunin ng mensahe at ng target audience. Dapat nating isaalang-alang ang kanilang pangangailangan at interes upang magkaroon ng epektibong resulta. Mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng message structure sa pagpapahayag ng mensahe. May tatlong mahalagang desisyon dapat gawin kaugnay sa message structure. Number 1. Kung isasama o hindi ang konklusyon. Sa pagbuo ng mensahe, kailangang desisyonan kung isasama ba natin ang konklusyon o hindi. Ang konklusyon ay naglalaman ng malinaw na pahayag o rekomendasyon. Ito ay maaaring makatulong sa pagpahayag ng mensahe, ngunit maaari din ito maging mapanuri para sa mga tao. Mahalaga na isaalang-alang ang kalagayan ng target audience at layunin ng mensahe bago magdesisyon. Pangalawa, isa o dalawang panig ng argumento. Sa pagbuo ng mensahe, kailangan din nating piliin kung gagamitin natin ang isa o dalawang panig ng argumento. Ang isa seed na argumento ay naglalaman lamang na isang perspektiba o panig ng kwento. Samantalang ang dalawang seed na argumento ay nagpapakita ng magkabilang panig o magkaibang perspektiba.
Ang pagpili sa isa o dalawang panig na argumento ay nakasalalay sa layunin ng mensahe at kung ano ang makakatulong sa pagpapahayag nito ng epektibo. Pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng argumento. Ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng argumento ay isang mahalagang desisyon sa message structure. Dapat nating piliin kung anong order ng argumento ang pinaka-epektibo para sa target audience at layunin ng mensahe. Maaaring magsimula tayo sa pinakamahalagang argumento at magpatuloy sa iba pang mga suportang argumento. O maaaring piliin natin na ipresenta ang argumento mula sa pinakamahina patungo sa pinakamalakas. Ang tamang pagkakasunod-sunod ay makakatulong upang maipahayag ng malinaw at mabisa ang mensahe. Sa pagpili ng tamang structure, mahalaga na isaalang-alang ang layunin ng mensahe at pangangailangan ng target audience. Dapat itong makatugon sa kanilang pangangailangan, makapagbigay ng impormasyon at magkaroon ng malinaw na direksyon para sa kanila. Mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng message format sa pagpapakalat ng mensahe. Ito ay kinabibilangan ng mga elemento tulad ng disenyo, layout, kopya, kulay, hugis, kilos, mga salita, tunog, body language, pananamit, at iba pang mga elemento na ginagamit upang maipahayag ang mensahe sa pinakamahusay na paraan. Sa pagpapakalat ng mensahe tungkol sa inyong negosyo, mahalaga ang pagpili ng tamang message format upang maabot ang target audience at magkaroon ng magandang epekto sa kanila. Halimbawa, sa paglikha ng advertisement para sa iyong produkto o serbisyo. Mahalaga ang pagpili ng tamang disenyo at kulay upang pakita ng halaga ang inyong produkto o serbisyo. Dapat din maayos ang layout at kopya upang madaling maintindihan ng target audience. Hindi lamang ito tungkol sa teksto at imahe. Ang kilos, tunog at pananamit ay maaari rin magpakilos ng tao upang magkaroon ng interes sa inyong mensahe. Halimbawa, kung ikaw ay naglabas ng bagong produkto, mahalaga ang pagpili ng tamang kilos at pananamit upang magpakita ng halaga ng inyong produkto sa target audience. Sa pagpili ng tamang message format, mahalaga na isaalang-alang ang target audience at mga mensaheng nais iparating. Dapat itong makatugon sa pangangailangan at interes ng target audience upang magkaroon na epektibong resulta. Produkto upang maipakita ang halaga nito sa buhay ng target audience. Emotional appeals. Ang emotional appeals ay tumutukoy sa paggamit ng emosyonal na saalubin upang magpakilos ng target audience. Ito'y maaaring magpakita ng kasiyahan, takot, pagmamalaki o iba pang emosyon. Halimbawa, sa pagpapakalat ng mensahe tungkol sa charity, maaaring gamitin ang mga larawan ng mga taong nangangailangan upang magpakita ng awa at pagkalinga sa kanila. Number 3. Moral appeals. Ang moral appeals ay tumutukoy sa pagpapakita ng tama at mali upang magpakilos ng target audience. Ito ay naglalayong magpakita ng moral na obligasyon o pananagutan upang magpakilos ng tao. Halimbawa, sa pagpapakalat ng mensahe tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Maaaring magpakita ng larawan ng mga lugar na nasira dahil hindi tamang pag-aalaga upang magpakita ng obligasyon ng tao sa naprotektahan ang kalikasan. Ang tamang pagpili ng uri ng appeal ay nakasalalay sa layunin ng mensahe at ng target audience. Dapat nating isaalang-alang ang kanilang pangangailangan at interes upang magkaroon ng epektibong resulta. Mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng message structure sa pagpapahayag ng mensahe. May tatlong mahalagang desisyon dapat gawin kaugnay sa message structure. Number 1. Kung isasama o hindi ang konklusyon. Sa pagbuo ng mensahe, kailangang desisyonan kung isasama ba natin ang konklusyon o hindi. Ang konklusyon ay naglalaman ng malinaw na pahayag o rekomendasyon. Ito
Ito ay maaaring makatulong sa pagpahayag ng mensahe, ngunit maaari din ito maging mapanuri para sa mga tao. Mahalaga na isaalang-alang ang kalagayan ng target audience at layunin ng mensahe bago magdesisyon. Pangalawa, isa o dalawang panig ng argumento. Sa pagbuo ng mensahe, kailangan din nating piliin kung gagamitin natin ang isa o dalawang panig ng argumento. Ang isa seed na argumento ay naglalaman lamang ng isang perspektiba o panig ng kwento. Samantalang ang dalawang seed na argumento ay nagpapakita ng magkabilang panig o magkaibang perspektiba. Ang pagpili sa isa o dalawang panig na argumento ay nakasalalay sa layunin ng mensahe at kung ano ang makakatulong sa pagpapahayag nito ng epektibo. Pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng argumento. Ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng argumento ay isang mahalagang desisyon sa message structure. Dapat nating piliin kung anong order ng argumento ang pinaka-epektibo para sa target audience at layunin ng mensahe. Maaaring magsimula tayo sa pinakamahalagang argumento at magpatuloy sa iba pang mga suportang argumento. O maaaring piliin natin na ipresenta ang argumento mula sa pinakamahina patungo sa pinakamalakas. Ang tamang pagkakasunod-sunod ay makakatulong upang maipahayag ng malinaw at mabisa ang mensahe. Sa pagpili ng tamang structure, mahalaga na isaalang-alang ang layunin ng mensahe at pangangailangan ng target audience. Dapat itong makatugon sa kanilang pangangailangan, makapagbigay ng impormasyon at magkaroon ng malinaw na direksyon para sa kanila. Mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng message format sa pagpapakalat ng mensahe. Ito ay kinabibilangan ng mga elemento tulad ng disenyo, layout, kopya, kulay, hugis, kilos, mga salita, tunog, body language, pananamit, at iba pang mga elemento na ginagamit upang maipahayag ang mensahe sa pinakamahusay na paraan. Sa pagpapakalat ng mensahe tungkol sa inyong negosyo, mahalaga ang pagpili ng tamang message format upang maabot ang target audience at magkaroon ng magandang epekto sa kanila. Halimbawa, sa paglikha ng advertisement para sa iyong produkto o serbisyo, mahalaga ang pagpili ng tamang disenyo at kulay upang pakita ng halaga ang inyong produkto o serbisyo. Dapat din maayos ang layout at kopya upang madaling maintindihan ng target audience. Hindi lamang ito tungkol sa teksto at imahe. Ang kilos, tunog at pananamit ay maaari rin magpakilos ng tao upang magkaroon ng interes sa inyong mensahe. Halimbawa, kung ikaw ay naglabas ng bagong produkto, mahalaga ang pagpili ng tamang kilos at pananamit upang magpakita ng halaga ng inyong produkto sa target audience. Sa pagpili ng tamang message format, mahalaga na isaalang-alang ang target audience at mga mensaheng nais iparating. Dapat itong makatugon sa pangangailangan at interes ng target audience upang magkaroon ng epektibong resulta. Hi, I'm Angel Daras and I'll be discussing the following 3 steps in developing effective marketing communication. So we have here number 4, choosing communication channels and media, which means the communicator must select the channels of communication, and there are 2 broad types of communication channels. First is personal and the other one is non-personal. So, personal communication channels. In personal communication channels means 2 or more people communicate directly with each other. They might communicate face-to-face on the phone, via mail or email, or even through texting or internet chat. Personal communication channels are effective because they allow for personal addressing and feedback. Halimbawa, gusto mo na bumili ng TV at gusto mo muna malaman yung impormasyon sa TV na bibilhin mo. Kaya nagtanong ka sa sales lady. So, ito na yung tinatawag nating personal communication channels. Kasi nag-uusap kayo direkta sa isa't isa at nakukuha mo na agad ang feedback
na nais mong malaman kasi direkta na yung usap mo. So, next is non-personal communication channels. Non-personal communication channels are media that carry message without personal contact or feedback. They include major media, atmosphere, and events. Halimbawa, sa media, yung print media ay meron itong newspaper. Tinawag itong non-personal communication dahil nagbibigay ito ng mensahe sa karamihan. Sa atmosphere naman, ito ay dinesign sa environment to create or reinforce the buyer's learning toward buying a product. Parang magkakaroon yung buyer ng learning ukol sa bibilhin niyang product. At ang event naman ay stage occurrence that communicate message to target audience. So, ang halimbawa dito ay yung public tours, yung bibigyan mo ng information yung audience mo ukol sa mga pupuntahan nila. So, next is number 5. Selecting the message source in either personal or non-personal communication. The message impact also depends on how the target audience view the communicator. Message delivered by highly credible or popular source are more persuasive. Ang halimbawa nito ay yung kapag nagbenta ka ng isang produkto sa isang tao, tapos titingnan ng taong pinagbebentahan mo kung kapani-paniwala ba yung sinasabi mo ukol sa binebenta mo. So, last is number 6, collecting feedback. After sending the message or the other brand content, the communicator must research its effect on the target audience. Ang halimbawa dito ay yung sa customer mo, yung tatanungin mo sila kung anong naging insight o comment nila about sa product na binenta mo. At sa pamamagitan din ng collecting feedback, malalaman mo dito kung meron pa bang kailangan i-improve sa product na binebenta mo. Ito naman yung pinaka-specific na impormasyon ukol sa choice of communication channels. Tinawag na advocate, expert, social ang personal dahil mabilis makakuha ng feedback. Samantalang events, atmosphere at media naman sa non-personal sapagkat nagbibigay ito ng mensahe pero walang personal feedback. Good day everyone! My name is Ian James Melanja from BSE 2A. Ngayon talakayin natin ang Section 4, Setting the Total Promotion Budget and Mix. Setting the Total Promotion Budget. 4 common methods used to set total budget for advertising. First, affordable method. Second, the percentage method. Third, the competitive parity method. And the fourth, objective and tax method. Affordable method. Some companies use the affordable method. They set the promotion budget at level they think the company can afford. Sa affordable method ay gumagawa ang desisyon ng company para sa budget nila na maglalagay na promotion sa product na maaaring ma-afford ng isang customer at mas masatisfy siya sa product kasi nga gawa na promotion at afford niya. Doon niya tinitingnan ng companies ng total revenue nila kung tumaas ba ang profit para mas gawan pa nila ng magandang promotion ang product nila. The percentage of sale method is a simple to use in-house management. Think about the relationship between promotion, spending, selling price, and profit per unit. Dito naglalagay sila ng example 24% sales promotion sa product nila ay maaaring kumita sila ng profit nila ng 20,000 para sa kanilang pagbebenta. Naglalagay sila ng sale ng pag malapit na ang Pasko or kaya pag di ma-purchase ang product nila. Doon nila ilalagay ang percentage of sales method para ma-sold agad yon product nila. Competitive parity method. Is there other companies use competitive parity method, setting their promotion budget to match competitors' outlays. Sa isang business ay may mga competitors sila pagdating sa pagbebenta ng product. Dito sa competitive parity method ay mas papataasin nila ang promotion nila
para mas mabili ang product nila or mas masatisfy ang customer nila at doon pwede mag-increase ang product nila sa ginawa nilang promotion. Objective and tax method. The most logical budget setting method is the objective and tax method, whereby the company set its promotion budget based on what wants to accomplish with promotion. Dito ay want ng company ay tumaas ang increase ng sale. Pwede sila mag-promote sa isang product ng buy one get one na pwede mabili ng customer mo. Pwede din itong gamitin ng mga online sellers sa kanilang shop or kaya sa mga TikTok shop na seller para mas magbenta sila at tumaas pa ang profit nila sa kanilang product. These are the two types of promotion strategies. A push strategy involves pushing the product throughout marketing channels to final consumer. The producer directs its marketing activities, primarily personal selling in third promotion, toward channel members to include them carry the product and promote it to final consumers. Makikita ito sa mga malls or nagagala sila para magbigay ng maliit na papel if you want to buy their product. Yun para i-promote nila ang product nila sa'yo. Yun ang tinatawag na push strategy. The next one is pull strategy. The producer directs its marketing activities, primary advertising, consumer promotion, and direct and digital media. Kabaliktaran siya ng push strategy. Minsan nakikita natin sa commercial ng TV or sa social media na pinopromote nila ang product nila na pwede din nating mabili sa convenience store or kahit anong store na nandun ang product. Hi, I'm JV Angelicia and I'm going to discuss Section 5, which is advertising in Module 7. Ang advertising ay may history. Ang mga archaeologists ang nakadiscover ng iba't ibang pamamaraan ng pag-a-advertise o pag-promote ng product noong sinaunang panahon. Ayon sa mga ito, ang mga Romano daw ay nagsusulat or nagpipinta sa mga pader upang ma-promote ang mga product na meron sila noong mga panahong yon. Maaring ito ay gawa sa kamay or yung tinatawag na human craft, mga prutas o iba't ibang produkto na meron ng mga panahon iyon. May tatlong objectives naman ang advertising, which is one is informative advertising. Sabi dyan, it is used heavily when it's introducing a new product category. In this case, the objective is to build primary demand. Thus, early producer or big screen HD TVs first had informed consumer of the image quality and the size of benefits of a new product. Ang example nito is yung may mga ad na or yung mga may mga label na nakalagay na how to use, mga ganon. Or yung mga vlogger na ipapakita sa atin kung paano ba gamitin yung produkto. Kumbaga, ine-educate nila tayo kung paano natin gagamitin ng tama yung isang product. Yun yung informative advertising. Second one is persuasive advertising. It becomes more important as competition increases. Here, the company objective is to build selective demand. Some persuasive advertising has become comparative advertising or attack advertising, in which a company directly or indirectly compares its brand with one or more other brands. So ito yung mga product na handang bumayad yung advertising. Ito yung mga product na handang bumayad ng malaki talaga sa mga magpo-promote o sa mga mag-a-advertise para kumita yung product na yon. Kasi kukuha sila ng talagang mga sikat na artista, tapos lalagyan nila ng mga promoted by, mga ganan. Talagang makukonvince ka naman talaga na gumamit. Kasi nga, persuasive advertising, lalo na kapag idol mo yung magiging model o yung magpo-promote na product na meron sila. The last one is reminder advertising.
which is important for mature products. It helps to maintain customer relationships and keep customer thinking about the product. Alam niyo yung familiar kayo dun sa mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi at huwag gaming gamot sa anumang uri ng sakit. Ayun yung pag nalabas sa commercial, after ng commercial, kunyari vitamins, lalabas yung paalalang yon. Yun ang sinasabi natin na reminder, inire-remind tayo na gamitin sa ayos yung product na meron sila. Kahit kaakibat nun is pag-a-advertise pa din. So, dito naman tayo sa advertising message execution, which is dito papasok yung idea mo ng advertising, which is information, mga ganan. Syempre, mahalaga na makot mo agad yung attention ng target market mo for you to give impact agad through advertising sa mga customer na tina-target mo. Mahalaga na matama yung detalye, yung message, yung information na nakalagay sa advertising mo. Syempre, para kapag tinaray nila yung product mo is talagang hindi lang basta magaling sa salita, pero talagang re-receive nila dun sa produktong meron ka. So, dumako naman tayo dito sa mga example ng advertising, which is slice of life. This style shows one or more typical people using the product in normal setting. Example nito is yung detergent. Syempre, pag may patalastas na detergent, may maglalaba dyan. Tapos i-compare nila yung brand X sa totoong brand na product na meron sila. Kunyari, Tide, ganan. Kumbaga, ipapakita doon yung sa brand X, hindi natatanggal yung stain. Pero pagka yung Tide ang gamit mo, mapapuputi niya agad. Tapos gulat ka, no? Mga ganong scenario. Which is typical naman talagang nangyayari talaga sa pang-araw-araw na buhay natin. Mood or image. These styles build a mood or image around the product or service, such as beauty, love, intrigue, serenity, or pride. Few claims are made the product or service except through suggestion. Ito naman yung mga product na kumbaga sa unang kita mo pa lang is may insight ka agad na itong product na to is kumbaga nakakaganda, nakakaputi, mga ganon. Example na lang dito yung sa Colgate. Kasi diba si Colgate proven siya na na 7 days puputi yung ngipin mo, then magkakaroon ka ng perception about dun sa product na yun, na ay ganito pala yung yung nagagawa ni Colgate sa akin, di ba? Pag pakiramdam na nakakasaya, mga ganung pakiramdam, yung mga mixed emotion na pagkakita mo ba lang dun sa product is ayun agad. Musical. This style show people or cartoon characters singing about the product. Kumbaga, ito yung produkto na ilalagyan nila ng kanta para mas maalala ng publiko. Example na lang dito yung yung sa Great Taste. Diba sa Great Taste pagpasok pa lang agad yung kanta na agad ang yung maririnig mo at hindi yung character agad na makikita, diba? Kumbaga ginagawa nila yung para mas pumatok sila sa publiko, diba? Parang mas makilala agad na ay itong product na to, diba? Alam ko kung kanino itong advertisement, diba? Mga ganon. Kumbaga pagpasok pa lang nung marinig mo pa lang yung music, talagang alam ko na kung kanino itong product, diba? Mga ganon. Personality symbol. These styles create a character that represent the product. The character might be animated or real.
Yung ito naman, ang ibig sabihin naman ito, yung produkto is ito yung ginagawa nilang character, di ba? Kumbaga, ang product mo ay potato, then yung character mo is potato din. Ang example na lang dyan ay yung yung Nissin Ramen, di ba? Tsaka yung Bicat. Yung sa Bicat naman, di ba? Yung product nila is potato, then yung characters na ginagamit nila is potato din na animated siya, di ba? Yung mga potato na nagsasalita na ang dami-dami nila. Di ba sa TV, sa mga commercial, makikita natin dun yung mga yung mga potato sa Bicat. Ang dami nila dun. Then yung sa Nissin Ramen naman, yung product nila is noodles, then yung character din nila ay noodles din. Di ba? Yung nakikita natin na yung character na yon na product is gumagalaw, di ba? Yung kumbaga yung product na yon is ayun na rin yung produkto nila, di ba? Yung ginagamit nila yung image ng ng product nila para mas makilala pa yung produkto na yun. Technical expertise. This style show the company expertise in making the product. So, ito na yung mga business owner na or mga company na napakatagal na nila sa business industry. Example na lang dito si si Coca-Cola, di ba? Di ko alam kung 1800s pa ba siya or 1900s nagsimula, basta napakatagal na niya sa business industry. Kumbaga nasa maturity pa rin talaga si Coca-Cola, hindi siya nagde-decline. Talagang napakalupit ni Coca-Cola pagdating talaga sa mga ganito. Biruin mo, hindi lang yata 100 yung ni Coca-Cola, di ba? 100 years. Lampas pa siguro dun si Coca-Cola. Yung mga technical expertise, sila yung mga company na talagang napakatagal na sa industry, na talagang na may high ratings na rin sa mga technical expertise, kaya sila nakarating doon sa yun, sa top na yun. Talagang lupit ni Coca-Cola. Scientific evidence. These styles represent a survey or scientific evidence that the brand is better like than one or more other brands. Ito naman yung mga brands talaga na proven na tested na sila, di ba? Ang example na lang dito yung sa Wilkins, di ba? Pagpasok pa lang ni commercial, makikita na agad natin yung mga doctors nandun nakatayo, di ba? Ito, magkakaroon kagad ng insight na talagang itong product na to is talagang safe, di ba? Kasi grabe naman yung mga doctors, isa, dalawa, di ba, na nagpapatunay na yung product ni company is talagang safe, na marirecommend mo sa iba, di ba? Talagang may halong science yung product nila, yung mga ganong product na talagang safe gamitin, di ba? Testimonial evidence or endorsement. These styles feature a highly believable or likable source endorsing the product. It could be ordinary people saying how much they like a given product. Ito naman yung mga companies, naghahanap sila ng mga user na gumagamit ng mga product nila. Yung mga kaya magpatunay na sila yung gumagamit ng product na yon. Yung sa commercial ng Dove, di ba? User din kasi ako ng Dove. Yung mga, di ba sa TV, may mga user doon na nagte-testimonial na ito yung nangyari sa akin nung gumamit ako ng Dove. Yung sa mga user na talagang gusto nila yung product ng isang company na yun, di ba? Ako kasi nung gumamit din ako ng Dove, maganda din naman siya para sa mga sensitive skin, di ba? Yung nagawa naman sa akin ni Dove is talagang gumanda yung balat, nakakinis yung balat. Kasi siya, madami din siyang benefits si Dove. Kaya
yung ginagawa ko ngayon, kumbaga testimonial na rin. Kasi user din ako ni Dabe. So, ayun, maganda naman yung benefits na pinapakita ni Lab hanggang ngayon, na pa rin siya, na maganda pa rin talagang gamitin si Dab kaysa sa ibang brand. Section 6 Public Relations. Press relations or press agency. It is creating and placing newsworthy information in the news media to attract attention to a person, product, or service. Dito po is nagawa sila ng magandang information para makuha ang atensyon ng mga tao. Product and brand publicity. Publicizing specific products and brands. This action is performed to help brands build awareness and attract and retain potential customers. Public affairs. Building and maintaining national or local community relationships. It relates to matters that affect the public directly, such as legislations or public administration. Lobbying is any attempt by individuals or private interest groups to influence the decisions of government. It is referred to efforts to influence the votes of legislators. Investor relations, maintaining relationships with shareholders and others in the financial community. Its goal is to nurture relationships with existing shareholders and ensure prospective investors have access to financial information about the company that can help them decide whether to invest. Development, working with donors of members of non-profit organizations to gain financial or volunteer support. Public relations is used to promote products, people, and places, etc. to build support for newsworthy company events or actions. It is used to create and maintain a positive public image for the individuals, groups, or organizations they represent. Public relations uses several tools, and here are the major public relation tools. News. It is used to find and create favorable news about the company and its product and people. Dito po is nagbibigay sila ng newsworthy information to promote their people and product. Special events. It is another major tool used to reach the interest of the target publics. Public relations. People also prepare written materials to reach and influence their target markets. The same lang siya sa other major tools, except ito is written ang form niya. Corporate identity. It helps create corporate identity. Dito is nakapokus siya sa paggawa ng pagkakakilanlan ng brand upang maging attractive, distinctive, at memorable ang kanilang corporation.